Amen. Isang magandang umaga, hapon at gabi sa lahat ng mga tagapakinig in the other side of the globe, sa Pilipinas, sa US, at sa lahat ng mararatnang itong mensaheng ito. Isang pagpapala nawang siyang makamit ng bawat isa. So, bagong lahat mga kapatid, nais kong tayo dumulog sa isang maikling panalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito kami lumuluhod sa iyong harapanan, humihingi ng iyong patnubay, kahabagan at biyaya sa bawat isa. Ang Espiritu nawa ng kaligtasan ng siyang pumagitna sa aming ngayon at sa aming mga puso, Panginoon, sa bawat makikinig, daliyasahin mo nawa at
Lord, ng iyong Santong Espiritu ang siyang kumatok sa bawat puso. Lord Jesus, naway magamit mo ang aking mga labi, daluyan na isang dakilang pagpapala sa bawat isa. Dahil ikaw siya nangako, Panginoon, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of your mouth. At kami umaasa, Panginoon, sa gabing ito na iyo kaming pagpapalain, O God. May your holy name be in our midst, man, in our midst, and be magnified in our lives as we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Puri ng Diyos, mga kapatid, at isang muli sa pangalan ng Panginoon sa lahat ng aking mga kapatiran, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga estudyante na nakikinig ngayon, naway katulad ng ating panalangin, pagpalain kayo ng ating Panginoon. So alam nyo naman ang panahon natin, we cannot control what would be on the morrow. Pero sabi ng ating Panginoon, sulatan, huwag tayong mag-isip ng bukas. Hayaan natin na ang bukas ang siyang mag-isip ng para sa Kanya. Kapag tayo'y na kay Kristo na sa Kanyang salita, huwag nating alalahanin ang bukas. Dahil ang Kristo, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang magbibigay sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kapag ikaw ay nadidepress, He's a great comforter. He's the great healer. Kapag ikaw ay nahihirap, He's a great economist. Lahat ng bagay is under His control. Kaya ang kailangan manampalataya. And faith cometh by hearing the word of God. So kaiba sa siyensya, to see is to believe, and we are lumagpag tayo dito sa ibabaw ng lupa na may angking sariling tayo, talino, galing sa tree of knowledge of knowing good and evil. Kaya grade 1 pa lamang tayo, tinuturuan na tayo ng science, mathematics, hanggang sa graduate tayo ng kolehiyo, ng taglay natin ay angkin galing sa tree of knowledge of knowing good and evil. Tayo ay naibaba ng kalagayan na supposed to be bilang tao, and we are made in the image of God, or we are created. Sana'y kung tayong pananampalataya, halimbawa na taglay ng ating Panginoong Hesus. Kung nung siya'y lumakad dito sa ibabaw ng lupa, yun dapat ang ating taglay. Siya ang best example na ibinibigay sa atin nung siya ay nasa ibabaw ng lupa about His healing powers. He can command the seas, roaring sea, napapayapa. The winds, kapag ito'y malakas, nagsasalita lang siya, at supposed to be na tayo. We have the dominionity in this world. Kaya lang, because of sin, it hinders powers. At napadpad tayo sa sarili nating katalinuhan. Amen. At sa pagkakataong ito, so meron ding last week na isang kaibigan na nanood, at ito'y aking kakilala na tila baga ang aking naipangaral is more on flow. Amen. So,
Ang aking pinapangaral ngayon ay wala sa karamihang teologo, mga normal na pinag-aaralan sa Bible School. Wala ito, mga kapatid. Ito'y ibinigay sa akin ng ating Panginoong Jesucristo by revelation. Amen. At aking friend ay siya mismong manunulat nung panahon nung nag-co-champion ako ng national chess tournament doon sa Iloilo. And he write that my move is God's move. Siya pang nagparatang na ang aking mga move doon sa headdress ay galing sa Diyos, and which is really the truth. Dahil ang panahong yaon, ito yung kasagsagan na aking ipinapatuto sa lahat ng aking mga ka-chessmate, lahat ng mga manlalaro. Simula sa ating First Asian Grandmaster, I have shared this message before when we were in the airplane going back from Moscow to Philippines. At 1999, and because of my nakita ko ay ganun na lang. Nakita ko ng aking sarili, laman ng dyaryo, merong kasikatan, but it's my desire na bawiin ng Diyos ay ang ibinigay na talento sa akin, at bigyan niya naman ako ng pagkakataon, or He will change that on preaching His Word. At ibinigay niya sa akin ito, mga kapatid. Since year 2000, hindi na ako naglaro in the national tournament by God's grace. And in September 19 of 2002, I have already said that in my previous Bible study at 6 a.m. when the angel of the Lord came into my room, mag-isa ka ko ron, and feel His presence, and said unto me, I will become a pastor. And I would like to reason out, but the Lord is so very quick and powerful. Dinala ko sa isang lugar na it was so perfect. Kung ano ang buhay ni Kristo doon sa kalagayang yon, ganoon ang tataglayin nating buhay. At wala akong pinapangaral kundi ang may angat kayo sa pananampalatayang iyon, maging kagaya ng ating Panginoong Hesus. And that is His plan to humanity. Maging kaisa natin siya. We must be His attributes in these last days, dahil nandito tayo sa tinatawag na 7. And 7 is the number of completion of God. And the world of cosmos, or the cosmos world, gagawin niya ang lahat para magkaroon ng tinatawag na kapayapaan. At sa panahong ito, pag sila'y sumisigaw ng kapayapaan, according to 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 3, the day of the Lord shall come as a thief in the night, and when they shall say peace and safety, then sudden destruction shall come upon them. Amen. At tayo'y nabubuhay sa panahong yaon, mga kapatid. But praise be the name of the Lord. Ang mga nanganiwala kay Kristo na nakapag-overcome sa panahong ito, or the Laodicean church age, according to what we have read last, sa lahat ng mga overcomers sa Laodicean church age
ay bibigyan ng pagkakataon upang umupo kasama si Kristo, na kung saan si Kristo naman ay nakaupo sa luklukan ng kanyang Ama. Amen. So, ibig sabihin, meron tayong dominionity. Pag sinabing dominionity, ibabalik sa atin ang lahat ng nawala noong bago magkaroon ng kasalanan dito sa ibabaw ng lupa. Ibabalik ng ating Panginoong Hesus buong buo sa kanyang mga hinirang. Dahil sabi niya, lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa ay binigay sa akin ng aking Ama, at lahat naman ng nasa akin ay ibibigay ko sa aking iglesia. Kaya ganun na lamang pananampalataya ng ating Panginoong Hesus nung sinabi kay Pedro, "Upon this rock I will build my church." Matthew chapter 16 verse 18, dahil si Pedro ay pinahayagan ng Ama kung sino ang anak ng tao. Blessed are thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood did not reveal it unto thee, but my Father which is in heaven. So, ibig sabihin, ang iglesyang itatatag ng ating Panginoong Hesus ay ang iglesyang punong-puno ng kapahayagan. And revelation is based on faith. Faith is a revelation. Amen. Kaya nga, nung mga panahon ng dekada 94, 1994, with my newscaster from Manila Standard, that nabanggit ko sa lahat, bukas matatalo si Grandmaster. And that is faith. According to Hebrews chapter 11 verse 1, faith is an object of things hoped for, the evidence not seen, pero ito'y mangyayari. At ang buong mundo, ang buong universe, it was created through faith. Nagsalita ang Panginoon, maybe thousands of years ang lumipas, pero dahil sa taglay niyang pananampalataya, ang lahat ng mga bagay nating nakikita dito sa kalawakan, dito sa mundo, hallelujah, ay nagawa dahil sa pananampalataya ng Diyos. At yung pananampalatayang iyon ay gusto niyang ibigay sa bawat isa sa atin. It's not a man-made. It must be God's attributes. Amen. At natungayan natin last time about the Laodicean church saints and the messenger of the pangpito. The seventh messenger na makikita rin natin doon sa Revelation chapter 10 verse 7. Yung pampitong anghel na nasa kanang kamay ng ating Panginoon Hesus doon sa Revelation chapter 1 verse 20. Sabi ron, Revelation 10:7, "In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mysteries of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets." Kailan mangyayari yon, mga kapatid? Sa ating panahon. It must be the seventh angel or messenger, the angel of the Laodicean church saints. Amen. Siya ang magbibigay, ang bubuo nito, mga kapatid. Dalawa ang tutunghayan niya. Ang Malakias chapter 4 verse 5 and 6, being the Elijah. In our day, there are the fourth, dahil there are 5 comings of Elijah's spirit. Yung una,
Elijah the Tishbite sa panahon ni King Ahab, kung saan ay sadyang masyadong sobrang mali ang ginawa ng mga Israelita dahil sa kanyang napangasawa na si Haring Ahab ay napangasawa niya si Jezebel, ang unang anak ng hari ng Sidon. At ang Sidon at that time ay sumasamba kay Baal. Ito'y Diyos-Diyosan, mga kapatid. Kaya nagkaroon ng polluted ang bayan ng Israel. Pero si Elijah the Tishbite doon nabuhay. At bago umalis at kinuha ng karwaheng apoy, ay merong si Eliseo ang sumunod sa kanya. Si Eliseo ay ang nakuha niya ay ang double portion of the spirit of Elijah. So isa si Elijah, the original Elijah, tapos ang spirito ni Elijah nagkaroon ng double portion kay Eliseo. Pinagpatuloy niya ang kanyang adikain galing sa ating Panginoon. The third one is John the Baptist. The fourth one is the Elijah of our day. And the fifth one is Elijah kasama si Moses in Revelation chapter 11 verse 15. Para pangaralan ang bayan ng Israel in which there are 144,000 that could be saved, 12,000 per tribe. Ang pangangaral niyan ni Elias at si Moses after the rapture of the saints here among us being Gentiles. Amen. Ngayon, palagi nating didikdikin nito that we are now in the last days. Amen. At ang question kanang karamihan, lalong-lalo na mga hindi nakakaalam, according to Luke 16:16, sabi, for the law and the prophets were until John. And then the kingdom of God is preached. So ibig sabihin, nung sa panahon ni John the Baptist, wala pang New Testament that time. Ang tawag sa Old Testament ay law and the prophets. Ang law ni Moses sa first 5 chapter from Genesis, and then nagumpisa sa prophet kay Samuel, and then hanggang kay Malakias. Kaya ang tawag doon, the law which was written by Moses and the prophets from Samuel to Malakias. Kaya doon sa Malakias, chapter 4, verse 5 and 6, 400 years bago dumating ang Messiah, ang sabi nga, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So, ang tinatawag nito ay si Elijah the prophet before the great and dreadful day of the Lord. Amen. Anong kanyang gagawin? And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with the curse. Dito last yung tinatawag na Old Testament book or law and the prophets ang pagdating ni Elias to turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers. Tingnan natin sa Luke chapter 1 verse 17, after 400 years na propesya ni Malakias ay dumating si Angel Gabriel kay
paring Zacarias. He was a priest. At nagulat si Zacarias at that time. At gusto kong basahin natin, no? Sa verse 5, there was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the course of Abia, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. And they had no child because that Elizabeth was barren. And they both were now well stricken in years, matanda na sila. And it came to pass that while he executed the priest's office before God in the order of his course, according to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense. And there appeared unto him an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, sa 12, at nagulumihanan si Zacharias pagkakita niya sa kanya at dinatnan siya ng takot. Nagkaroon siya ng takot. Verse 13, datapwat sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Zacharias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. At magkakaroon ka ng ligaya at galak at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya. Sa verse 15, sa English ko babasahin ngayon. For he shall be great in the sight of God the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. And many of the children of Israel shall hearken to the Lord their God. 17, ito, and he shall go before him in the spirit of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children. Nakita nyo? To turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just. So, and the children to their fathers. To turn the hearts of the children to their fathers. So, ibig sabihin, ang ipapanumbalik sa puso yung ito ay ang pananampalataya ni Amang Abraham for father tungo sa kanyang panahon, which is the apostles. Amen. That is obedient to the wisdom of the just to make ready a people prepared for the Lord. Amen. Yan ang sinabi ni Angel Gabriel. Pero kung sa kwento, tila baga nagduda si Zacarias at napipi siya hanggang sa si Elizabeth ay manganak dahil sa kanyang pagdududa. At noong papangalanan na i-offer na doon sa simbahan, tatawagin siya ng Zacarias sa kanyang mga kamag-anakan, pero sabi ni Elizabeth, Juan ang itatawag sa kanya. Pero to make it short, pinakonfirm kay Zacarias, his father, at doon ay nakapagsalita yung paring naging pipi dududa at bumalik sa kanyang normal na pananalita, mga kapatid. So it was in the spirit
of Elias, which is John the Baptist. Pero kung sinong nakakalam na siya ay nasa espiritu ni Elias, wala. Basta alam nila, alam ng mga pare, mga matataas na katungkulan doon sa simbahan na darating si Elias bago para ipakilala itong si ang Misaya. Amen. Pero tingnan natin. Doon naman sa John chapter 1 verse 19. And this is the record of John nung siya lumaki na, mga kapatid. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who art thou? Dahil kung si Elias ito ang kanilang kaisipan, ay kailangan nag-aral siya ng teologo. Kailangan galing dito sa aming simbahan. Pero siya ay nakadamit ng balat ng tupa. Hindi alam kung saan ang galing dahil at 9 years old patay ng kanyang mga magulang at siya ay nagawi doon sa wilderness at doon nanirahan, mga kapatid. Nung sabihin ng mga Levites from Jerusalem to ask him, who are thou? And he confessed and denied not, but confessed, I am not the Christ. Verse 21. And they asked him, what then? Art thou Elias? He said, I am not. Art thou that prophet? And he answered, no. Tinanong nila, mga kapatid, ikaw ba si Elias? Dahil kung anong nakasulat doon sa Malakias chapter 4 verse 5 and 6. Pero si John the Baptist, he denied that he is Elias. Bakit? Dahil ang Malakias chapter 4 verse 5 and 6 ay tumutugon sa unang paglitaw ng Messiah or the first coming of Christ, at another Elias on the coming. So ibig sabihin, to turn the hearts of the fathers to the children, from the forefathers Abraham, Moses, ay ang puso ng mga anak at that time, which is the apostles, ay babalik ni John the Baptist, which is the Elias in the of Christ. And verse 22, then said they unto him, who art thou? That we may give an answer to them that sent us, what sayest thou of thyself? Ito ang papel ni John the Baptist. Sabi niya, he said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. And they which were sent were of the Pharisees. Dahil sabi ng Isaiah chapter 40 verse 3, the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert the highway for our God. And also in Malakias chapter 3 verse 1, behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom you delight in, behold, he shall come, said the Lord of hosts. Ito ay tumutukoy kay John the Baptist. Pero sabi ni John the Baptist, I am not that Elias. Pero sabi ni Gabriel sa Luke chapter 1 verse 17, he shall go in the spirit of Elias. Amen. Tingnan mo ulit natin doon sa Mount Transfiguration after na inadap ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi niya sa kanyang Mount Transfiguration, Matthew chapter 17, verse 1 to
8. Verse 9, tingnan natin. Pagkatapos ng Mount Transfiguration, dahil si Yesu Kristo ay dinala niya si Peter, James, and John doon sa tuktok ng bundok. Pagdating nila sa tuktok, mga kapatid, biglang nagliwanag Panginoong Hesus. At nakita nung tatlong witness, si Peter, James, and John, ang kausap ng ating Panginoon, si Moses, tsaka si Elijah. Anong pinag-uusapan? Tungkol sa kanilang pagbabalik. Revelation 11 verse 15. Amen. At si Pedro siyang talagang brusko, sabi niya, Lord, it is better that we are here. Let's make 3 tabernacles. One for you, one for Moses, and one for Elias. So that is a wrong. Mali. Habang nagsasalita si Pedro, merong puting ulap na lumukob sa kanilang tatlo. At sila'y natakot at merong nagsalita sa ulap. This is my beloved son. Hear ye him. This is my beloved son whom I dwell in. Pakinggan niyo siya. So ibig sabihin, he was adopted. So doon sa Mount Transfiguration, nagkaroon ng tinatawag na adoption. At doon sa verse 9 sabi, and as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, tell the vision to no man until the Son of Man be risen again from the dead. At tanong ng mga disciples sa kanya, and his disciples asked him, verse 10, saying, why then say the scribes that Elias must first come? Sabi ng mga eskriba, aral sila sa law and the prophets, according to Malachi chapter 4, verse 5 and 6, darating si Elias before the great and terrible day of the Lord. Anong sagot ng ating Panginoon? Verse 11, and Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. Anong tinutukoy dito, mga kapatid? Future. Shall. He will restore all things. Sa verse 12, but I say unto you that Elias is come already, present tense, sa panahon nila, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed, likewise shall also the Son of Man suffer of them. Ibig sabihin ng nakalista kay John the Baptist, to turn the hearts of the father to the children. Pero yung children to the fathers, ibang kaganapan nito. Ito ay para sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Verse 13, then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. Amen. Nakita nyo, mga kapatid. At ang ating tinutukoy last week ay ang Elijah sa ating panahon. Ang Elijah naman sa ating panahon is to restore all things. Sa Acts chapter 3, tingnan natin. Acts chapter 3, verse 19. Sabi nito, repent ye therefore
and be converted, that your sins may be blotted out. 2,000 years ago rito. When the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Meron tayong refreshing time, and He shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things. Sino ang gagamitin dito? Restitution of all things. It must be Elijah. Sabi ng ating Panginoon Kristo, truly, Elias must first come and restore all things. Amen. Times of restitution of all things, which God had spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Merong Elias na darating, mga kapatid. Dumating na, hindi nila tinanggap. Karamihan, majority, ay hindi nila matanggap. But as for me, it was revealed to me by the Lord God. Hindi ko pa nakilala ang taong ito. Ang kanyang mensahe, tinawag ako ng Diyos. Amen. When He said unto me, my son, come now unto me. Lasing pa ako noon, mga kapatid. Parang merong, hindi ako makahinga, parang may sumakal sa akin at ako'y napaupo. Binata pa ako noon, mga kapatid. My heart desire noon dahil ang gusto ko ay kapayapaan. It's a righteous environment. Gusto kong gumawa ng sarili kong lakas, knowledge how to come up in a righteous environment. Yun ang gusto ng puso ko, pero I failed it. Sinamahan ko mga didrangkard, lahat ng mga gawang masama. Pagka naipon ko, madali na lang kausapin, gumawa ng kapayapaan and make right. No. It was a big wrongdoings. And when the Lord came unto me, when He said, my son, come now unto me. I have not yet read the message. I have not yet known whether there is a prophet or not, whether there is Elias, whether there is a seventh angel messenger in this Laodicean church. Kung nababasa ang Biblia, wala pa akong nababasang maliban na ako'y naging miyembro ng recollection in 1978. But by the word of the Lord and by His grace, dinala ko dito sa mensahe sa huling panahon na kung saan revelation upon revelation, face to face with the Lord, His angel of the Lord, hallelujah, experience to experience, yung hindi ko masalita ng ating Panginoon. He do it for me. Wala akong ginawa, mga kapatid. Going unto perfection, He do it for me. Kailangan magkaroon pa ako ng cancer. Kailangan lahat ng aking boses ay sadyang masyado na akong baldado, mga kapatid. Kung titingnan ko ang aking sarili. Pero yun ay biyaya na ating Panginoon para masundan ko ang kanyang palatuntunan. The law and the prophets. Even King Solomon, he was a king. He has riches. He has wisdom. 1,000 kanyang asawa. Pero sabi niya, all works under the sun, they are all vain. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa.
Nakita niya ang tao na isilang tumatanda hanggang sa babalik ulit doon sa lupa. Kaya sabi niya, walang kabuluhan lahat ng aking mga napundar na ipon. Hindi ko alam kung ang aking anak ito'y lulustayin o gagawin niyang paraan sa masama. Isa lang nakita ni Solomon, Ecclesiastes chapter 12 verse 13. It is the whole duty of man. Matakot kayo sa Diyos at sundin niyo ang kanyang palatuntunan. Fear God and follow His commandments. Even in a single man of Israel did not follow the commandments. The high priest, the Levites, the scribes, the Pharisees, the Sadducees. At ang Messiah, the Lord Jesus Christ, sila ang instrumento para patayin ng isang matinding pagpatay. Gumawa sila ng tinatawag na kangaroo court. Hindi pa nag-judge. Kumbaga sa kangaroo court, tapos na. Maghanap na lang mga false witnesses, lahat. Akala nila ay napatay na nila ang Messiah. Pero ito naman ang nagkaroon ng pagkakataon nung siya'y pinatay doon sa cross. He was the mercy seat. Tumingin kayo sa cross. God is of great mercy. Nandun ang iyong kasalanan, kapatid ko. Doon sa cross na yon. Sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya nang mag-aalis sa iyong mga kasalanan, yung mga nananalaytay dito sa kaloob-looban mo, mga mayitim na gross darkness in your personality. Kapag nangusap ka, ang lulutong na mura lahat, ang lalaswa ng inyong mga kwentuhan, yan ay darkness in the sight of God. Kaya nga, ang panahon natin, it is a very dark. The air has been dried out and full of darkness. Upon the people, lahat ng politikong tao, haleluya, ay marumi, puro korupsyon. Maski sa ahensya ka tumingin, mga kapatid. Ang binibira ngayon, PhilHealth. Subukan mong maging presidente isa sa mga nasa PhilHealth. Mauugasan siya, walang kasalanan, at ang may mga kasalanan, kung ano yung lumalaban. Lahat tayo ay naisilang na makasalanan. Amen. Psalm chapter 51 verse 5. There is no exemption. But by the blood of Jesus Christ, He has the power to cleanse us from all our filthiness, from all our sins. Just accept the Lord Jesus Christ in your life, and you shall have eternal life. Siya ang ating tinatawag na pambayad sa ating mga kasalanan. Siya ang ating token. Just accept it. The days are numbered. Time is very short. We're just redeeming our time. Kaya nga,
Maski anong pagod ko, amen, hindi ko pwedeng hindi sabihin sa inyo dahil ang panahon ay sadyang napakalapit na, mga kapatid. The wrath of God is going to blow this earth in the near future. Amen. Pero habang meron pang biyaya, come, accept Jesus Christ as your personal Savior. Hindi ko kayo dadalhin kung saan mga denomination o church, no. Gusto ko lang tanggapin nyo ang ating Panginoon Jesucristo and let the Lord lead you into green pastures. Being a pastor, ipapangaral ko lang ito'y pagkain na inyong mga kaluluwa, mga kapatid. Huwag niyong isipin kaya niyan. No. I'm not like that. Merong isang nagpapanggap na misyonary nung una kong nakausap, sabi niya, I have 250 hectares of land. I have marami akong bagahan. Meron akong construction. Oh, hallelujah. Sabi ko sa kanya, mag-ingat ka. Marami akong misyonaring nakilala. Ibinenta nilang kanilang ari-arian na pumunta sa Pilipinas. Daladalang kanilang kayamanan. How many years pass by? Niwala ng pambili ng ticket pabalik doon sa kanyang pinanggalingan, mga kapatid, because of false pastors, false teachers. Wala nang ginawa kundi kumutkot ng kumutkot hanggang sa wala nang financial. Ang Amerikanong yon na ito, wala na. Hallelujah, mga kapatid. Ang Diyos ang tumawag sa akin. He can provide me. The Lord God of heaven has commissioned me to become a pastor, and the Lord God of heaven shall give me all my finances. At sa lahat naman ng aking makukuha ay ibabalik ko naman para sa kanyang kapurihan, mga kapatid. Ipaglilingkod ko sa kanyang ubasan. Hallelujah. That's it. Wala akong bahay na may tuturing. No. Ang gusto ko, pagdating ng rapture, wala akong inaalala dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Sa siya ang mayor sa Sodom and Gomorrah. Merong dalawang anghel nag-preach doon dahil ang Sodom and Gomorrah ay talagang susunugin ng asupre. At talagang ang mga tao roon, mga JTLB, yun. JTLB, anong ibig sabihin nun? Tomboy, o lesbian, pakla. Amen. Ang mga tao ron, mga kapatid, dahil si Lot bilang mayor, mayroon siyang dalawang nag-preacher na to warn them about the destruction of the Sodom and about their sins. Pero ang mga tao ron, gusto nilang halayin yung dalawang anghel. Hindi naman nila kilala na mga anghel yon. Kapag nakakita kayo ng anghel, hallelujah. At
ibang klase mga tao ng Sodom and Gomorrah. Sabi ni Lot, nandito ang aking dalawang anak. Galawin nyo anuman ang gusto nyo, wag lang itong aking mga bisita. Talagang yung nakakandatong bahay ni Lot talagang sinira. And right then, ang nangyari sa mga gustong humalay sa mga anghel, silang lahat ay nabulag. At sabi ng dalawang anghel kay Lot, kanyang misis at sa kanyang dalawang anak, tumakbo na kayo papuntang bundok at huwag na kayong lumingon. Dahil tiyak na susunugin ang syudad na ito. Tumakbo silang apat mga kapatid. At habang tumatakbo si Mrs. Lot, hindi niya nakayanan dahil marahil marami siyang mga kumare, marami siyang mga hari-harian na naiwan. Sabi ng mga anghel, huwag kayong lumingon. At lumingon si Mrs. Lot. Remember, Lot's wife, naging asin. Mga kapatid, haleluya. Sa panahon natin ito, Luke chapter 17 verse 26 to 30. As it was in the days of Sodom, so shall it be when the Son of Man shall be revealed. Ibig sabihin, ang anak ng tao ay ipapahayag muli. At kung hindi nyo sasaliksikin ninyo ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, the second coming of Christ is right then, here in our midst. Amen. Nangyayari na hindi alam ng mundo. Lahat sila ay talagang very covetous how to earn money. At sa pandemyang nangyayari ito, hindi nila iniisip kung anong mangyayari sa buhay. Mga kapatid, ang mga pandemyang ito ay para sa nobya sa kanyang pagningas, pagliwanag. Ang nobya ng ating Panginoon ay hindi natatakot kay Mr. COVID. Hallelujah mga kapatid. Be in Christ. There is salvation, there is safety. The only place of safety is when you go into Christ. Amen. Lahat ng mga propesya tungkol sa Israel, nangyari na at nangyayari pa. How much time is it in our day? When in Isaiah chapter Amen. Tingnan natin. Isaiah chapter 66 verse 8. Who hath heard such a thing? Who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion travailed, she brought forth her children. Ang Panginoon sa ibang talata sa Matthew, tingnan nyo yung puno ng higos. Kapag ang puno ng higos ay nagkakaroon na ng dahon, ibig sabihin kapag yung puno ng higos, which is Israel, ay nagkakaroon na ng fellowship, ibig sabihin naging bansang Israel in 1948, May 14, tinanggap ng United Nations for 2,500 years. Naging yung bandera ng Israel, yung 6-point Star of David, ay naitaas muli. Yan ang propesya sa mga huling panahon.
The time is drawing nigh, even at the door. Sabi ng ating Panginoon. Yung First World War, sabi ko sa inyo para lumitaw yung 11-day war. Second World War, yung pagpapahirap sa mga Hudyo, almost 6,000 Diyos para i-force nila na sila'y bumalik na sa kanilang bayan. Bayang iyon, Israel. Para hintayin ang Misaya. Alam nila mga kapatid, ng Misaya, it will appear sooner in Israel. So Revelation 11 verse 15 is just to fulfill when the rapture is already finished here. Mga kapatid, hallelujah. Wala nang pwedeng tumalo sa Israel ngayon. And in Israel is our headquarters pagdating ng millennial reign of Jesus Christ and His bride. Amen. Maghahari ang buong katwiran ng Diyos dito sa mundo, that even Lucifer and his angels has been in prison. Hindi siya makagalaw. Prisonero siya in the bottomless pit for 1,000 years. Amen. Ganun pa man, ang basic na gusto kong makuha nyo rito, repent from all your sins and accept Jesus Christ as your personal Savior. Pinakamahalaga ang ating kaluluwang kanyang kaligtasan, mga kapatid. Ang katawang ito, usugin mo man yan, pagka tumanda, wala na. Curse ito, hindi kinersiada nung sila'y nagkasala, pero curse is the ground, sabi ng ating Panginoon. And the Adam flesh was in the elements of the earth. So itong katawan nating panlupa, galing sa lupa, it is called my best house. Pagdating ng tinanggap mo ating Panginoon Jesus, your great is your body, yourself. But praise be the name of the Lord. Christ can do all things that cannot be made by us. Lahat ng mga unbelievable na hindi natin kaya ay gagawin ito ng ating Panginoon. Ibigay lang natin sa ating Panginoon ang lahat na ito. We must decrease and He shall increase in our spiritual life. Amen. So, I think that's all for tonight. Good day, Emulate, and God bless you all. Tayo'y mananalangin habang kinig tayo ng isang awit just to worship the Lord. So, bigyan nating diin ang ating panahon na sadyang ang pagparito ng ating Panginoon ay malapit na, mga kapatid. When sabi ng mga relihiyon, kapag nagkaisa na lahat ng relihiyon, darating na ang ating Panginoon. Yes. I believe it. I believe it. Amen. Pero hindi darating para sa mga relihiyon. Hinirang. And there are only selected few. Amen. Puri ng Diyos. Amen. At habang tayo nakikinig ng music, amen, I will pray. Hallelujah.
Amen. Pumikit tayong let's bow and feel the presence of the Lord. Panginoon, narito ang iyong mga anak. Sila'y nakikinig. Narito ang aking mga estudyante. Lahat ng aking mga kapatid, mga mahal sa buhay. Hiniling ko po na dampihan mo na isang dakilang na iba yung pagpapala, Panginoon. Nasukat ay lalo kaming mailapit sa iyong presensya. Dahil in your presence, works of the devil cannot be visible. Hanggang dito lang sa baba ang diablo, Panginoon. Lord, being your humble servant, I pray to all the hearers. Ano man ang iyong kahilingan, kapatid ko, hallelujah. Habang ikaw ay nag-iisip, anong gusto mo sa iyong buhay, bibigay niya sa iyo, kapatid ko, hallelujah. Bigyan ka niya ng talino, bibigyan ka ng salvation of your soul. Anything you want, just repent from all your sins. At sasabihin mo sa ating Panginoon, Panginoon, pinagsisisihan ko lahat ng aking mga ginawa. Simula pagkabata hanggang sa aking paglaki, hanggang sa oras na ito, Panginoon. At sa lahat ng aking mga nagawang mali na that I cannot be remembered. Ikaw ang siyang nakakaalam. Gusto kong ibigay sa iyo, Panginoon. I repent from all my sins. And I will walk in a new way, in a Christian life. Oh, hallelujah, mga kapatid. Habang nararamdaman natin ang presence ng ating Panginoon, kausapin niyo siya. Siya'y nakikinig sa inyo, hallelujah. I could feel His presence into your hearts. Siya'y kumakatok, hallelujah. Just be sincere in your heart, and God shall have mercy in your life. Hallelujah. Hanggang ngayon, kapatid ko, nagliligtas pa rin siya na inyong mga kaluluwa. Kaya ka niya iligtas. Sabihin mo lang sa kanya, Panginoon, I surrender all my life. Hallelujah. Hindi lang yun ang ibibigay sa iyo, kapatid. Hindi lang buhay na walang hanggan. Bibigyan ka ng talino sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. With a humble heart, full of love, and full of meekness. Amen. Lord, I pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ, sa lahat ng aming manapakinggan at sa lahat ng aming mapanalangin, lahat ng mga prayer requests, lahat ng mga iniisip ng lahat ng mga nakapagpakinig. Lord, may you grant them, I pray, in the name of Jesus Christ. Amen. Puri ng Diyos. Amen. God bless you all. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you.